Kaya Iglesia ni Cristo ang tinayo, kasi nga po, ang sabi ni Cristo, itatayo ko ang aking iglesia. Kaya po tinawag na Iglesia ni Cristo, hindi Iglesia ng Diyos. Aalisin sa Israel ang kaharian ng Diyos, sabi niya sa mga apostol. At yung kaharian o paghahari ng Diyos, ibibigay niya sa isang bansang nagkakabunga. Kung saang bansa pwede niyang ibigay, ay bibigay niya. No? Pero nagkakabunga. Ibig sabihin, yung hindi ibinunga ng Israel, maaaring ibunga ng bansa na pagbibigyan niya. Kasi naghihintay siya ng bunga sa Israel. Ang bunga mali. Puro pagtatakwil kay Kristo. Basahin natin ang talinghaga. Sa 5:1 ng Isayas, ganito nakasulat, kapatid na Ana Marie. Paawitin ninyo ako sa aking pinakamamahal, ng awit ng aking minamahal tungkol sa kanyang ubasan. Ang aking pinakamamahal ay may ubasan sa isang mainam na burol. At kanyang binangbangan ang palibot at inalis ang mga bato at tinamnan ng piling puno ng ubas at nagtayo ng isang muog sa gitna niyaon at tinabasan din naman ng isang pisaan ng ubas at kanyang hinintay na magbunga ng ubas at nagbunga ng ubas gubat. At ngayon, o mga nananahan sa Jerusalem at mga tao sa Huda, hatulan ninyo, isinasamo ko sa inyo, ako at ang aking ubasan. Ano pa ang magagawa ko sa aking ubasan na hindi ko nagawa? Ano't ng aking hinihintay na magbubunga ng mga ubas, nagbunga ng ubas gubat. At ngayoy aking sasaysayin sa inyo ang gagawin ko sa aking ubasan. Aking aalisin ang bakod na siit niyaon at sasalantain. Aking ibabagsak ang bakod niyaon at mayayapakan. At aking pababayaang sira, hindi kakapunin o bubukirin man, kundi magsisitubo ay mga dawag at mga tinik. Akin ding iuutos sa mga alapaap na huwag nilang ulanan. Sapagkat ang ubasan ng Panginoon ng mga hukbo ay ang sangbahayan ng Israel, at ang mga tao sa Huda ay ang kaniyang maligayang pananim, at siya'y naghihintay ng kahatulan, ngunit narito kapighatian ng katwiran, ngunit narito daing. Frustrated ang Diyos sa Israel. Ang kanya palang ubasan na sinasabi ay ang Israel at ang Huda. Tinaniman ko ng mabuting mga puno, binambangan ko, nilagyan ko ng bakod, naglagay pa ako ng pisaan ng ubas. Hinihintay kong magbunga ng ubas, ang ibinunga, ubas gubat. Kaya ang konklusyon niya doon sa versikulo 7 ay sapagkat ang ubasan ng Panginoon ng mga hukbo ay ang sambahayan ng Israel at ang tao sa Huda at ang kanyang maligayang pananim. Siya'y naghihintay ng kahatulan, ngunit narito kapighatian, ng katwiran, ngunit narito daing. Imbis na ang ibunga, ubas na matamis, ubas na mataba, ang ibinunga, ubas na maasim, ubas gubat. Hindi nakuha o hindi nagbunga ang Israel ng marapat na bunga. Kaya sabi niya, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos, sabi sa mga apostol, at ibibigay sa isang bansa na nagkakabunga. Yung hinahanap niya sanang naging bunga ng Israel, hahanapin ng Diyos sa ibang bansa. Anong bansa ito? Basahin natin ang 1:9 ni Malakias. Pakinggan nyo. At ngayoy isinasamo ko sa inyo, inyong dalanginin ang lingap ng Diyos upang pagbiyayaan niya tayo. Ito'y nangyari sa inyong mga paraan
Tatanggapin ba niya ang pagkatao ng sino man sa inyo? Sabi ng Panginoon ng mga hukbo. O kung mayroon sana sa inyo na magsara ng mga pinto upang huwag ninyong mga paningasan ang apoy sa aking dambana ng walang kabuluhan. Hindi ko kayo kinalulugdan, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, ni tatanggap man ako ng handog sa inyong kamay. Sabi ng Diyos sa mga Israelita, kung pwede lang na merong magsara ng pinto para wag kayong makapasok sa altar at magpaningas ng apoy doon. Dahil yung mga inihahandog nyo, ayaw ko, sabi ng Diyos. No? Hindi ko kayo kinalulugdan, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, ni tatanggap man ako ng handog sa inyong kamay. Kanino? Sa mga Israelita. Bakit? Sa 11, kapatid na Daniel. Sapagkat mula sa sinisikatan ng araw hanggang sa nilulubugan niyaon, magiging dakila ang aking pangalan sa mga hentil, at sa bawat dako ay paghahandugan ng kamangyan ang aking pangalan, at ng dalisay na handog, sapagkat ang aking pangalan ay magiging dakila sa gitna ng mga hentil, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kaya ayaw niya na palang tumanggap ng handog sa mga Israelita. Puro kalokohan ang pinaggagawa Itinakwil pa yung kanyang anak. Kaya sabi niya, wag na kayong magdala ng handog. Ayoko na ng handog nyo. Bakit? Sapagkat magmumula sa sinisikatan ng araw hanggang sa nilulubugan niyaon, magiging dakila ang aking pangalan sa mga hintil. Mga hintil ang maghahandog sa akin ng kamangyang at dalisay na handog, sapagkat magiging dakila ang aking pangalan sa mga hintil, sabi ng Panginoon. Kung napansin mo, no, kaya aalisin ang kaharian sa Israel kasi hindi sila nagbunga ng marapat na pagbubunga. Pero yung hinanakit ng Diyos sa Israel, merong matutupad na lugar na ang mga hintil naman ang maghahandog sa kanya ng dalisay na handog. Nakakakita pala ang Diyos ng mga hintil, labas ng Israel. Ang mga hintil kasi labas ng Israel Nakakakita ang Diyos na magmumula sa sinisikatan ng araw sa mga hintil, magiging dakila ang aking pangalan. Sasambahin nila ang pangalan ko, dadakilain nila. Mag-uumpisa sa mga hintil ang pagdakila, paghahandog sa Diyos, pagkatapos na alisin ang kaharian sa Israel. At kung napansin mo, mag-uumpisa sa sinisikatan ng araw. Ito ay katugma ng hula ni Propeta Zacarias. Basahin natin ang 8:7 ni Zacarias. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, narito, aking ililigtas ang aking bayan sa lupaing silanganan at sa lupaing kalunuran. Pansinin mo kapatid, Talagang meron direksyon sa Biblia Magliligtas ang Diyos, mag-uumpisa sa silanganan. Saang silanganan? Mula sa sinisikatan ng araw, sa silanganan, no? At papatuloy-tuloy hanggang sa nilulubugan, hanggang sa west. Ang luluwalhati nila, ang pangalan ng Diyos ng Israel, hindi si Buddha, hindi si Shinto, hindi mga Oriental gods, hindi si Confucius, hindi kung sino-sino, hindi yung Hindu gods. Ang nasa silanganan, luluwalhati nila ang pangalan ng Diyos ng Israel sa mga pulo ng dagat. Tama-tama sa Pilipinas ito Nasa silanganan tayo at nasa mga pulo tayo ng dagat. Qualified ang Pilipinas na paglagyan ng inalis na kaharian sa Israel. Ililipat sa mga hintil sa bansang nagkakabunga ng bungang ine-expect ng Diyos. At natupad ang hula na
Ililigtas ko ang aking bayan sa lupaing silanganan at sa lupaing kalunuran. Mag-uumpisa ang trabaho ng pagliligtas ng Diyos sa silanganan. Saan sa silanganan? Sa mga pulo ng dagat, in the isles of the sea. Hindi sa Australia. Lalong hindi sa Roma. No? Mag-uumpisa sa mga pulo ng dagat sa silanganan. Yan. Sana nakasunod ka, kapatid na Ana Marie. Ngayon, tinignan ko ang istorya ng mga mangangaral. Tinignan ko istorya ng mangangaral sa silanganan. Nakita ko pa nga yung istorya ng isang Hapon eh. Nauna pala sa akin dito sa kanluran ang Hapon. Nauna, by 100 years, nauna sila rito sa Church of God. Kaya lang, ang kanilang iglesyang galing sa Hapon, yung tinatawag na Messianica, Iglesia Messianica Mundial, na itinayo ni Mokichi Okada noong 1935. Hindi pa ako tao noon. Nakarating dito sa kanluran. Ang kanilang main na aral, sila raw ang magtatayo ng paraiso sa mundo. No? Na hanggang ngayon, di pa nila na itatayo. Kaya, wala ito. Sis, kapatid na, huwag namang magagalit, wala ito. Hindi matutupad dito. Sila raw magtatayo ng paraiso sa mundo. Earth, paradise on earth. Wala namang paradise dito sa lupa No? Gugunawin nga ito. Paano mo itatayo rito ang paradise? Ang paradise nasa ikatlong langit. Ayon sa 12:2:4 ng ikalawang Korinto. Pero, nung pag-aralan ko, walang mangangaral na nanggaling sa East na pumuntang nangaral dito sa West. Ito lang si Hapones na ito na mali naman ang turo. Mali. Napatunayan naman ang kasaysayan. 1935 pa sila. Hindi naman sila nakapagtayo ng paradise on earth. Napatay na siguro itong Hapon na ito, si Mokichi Okada. Ang totoo, kapatid na mag-aral ka ng istorya. Si kapatid na Suryano lang ang nanggaling sa East na nangaral sa West. Si Manalo nanggaling sa East, pumunta sa Amerika, alam mo nangyari? Hindi naman nangaral Ayon sa kanila, nag-aral daw si Manalo sa Amerika. Hindi nangaral. Ang sinasabi ng Biblia, pangangaral Ililigtas ko ang aking bayan sa lupaing silanganan at sa lupaing kalunuran. Ibig sabihin, ang pangangaral, mag-umpisa sa silanganan, sa mga pulo ng dagat, pangangaral hanggang sa kalunuran. Ako lang naman ang nakarating ditong Pilipino At kung titignan mo sa antipodal map, kapatid na, direkto galing sa Pilipinas, gagawa ka ng dire-diretsong butas, papunta sa west, from the east, lalabas ka sa Brazil. Yan ang tinatawag na antipode map or tunnel map. Kung mag-uumpisa ka, hindi ka magbibiyahe sa air, pupunta ka sa mundo ka papasok, Pag nag-umpisa ka sa Pilipinas, you will come out in Brazil. Yun na nga ang nangyari sa akin Nag-umpisa ako ng pangangaral sa Pilipinas, tapos andito ako ngayon sa Latin America. Nakarating ako sa iba-ibang lugar ng pangangaral dito sa Latin America. Nakarating ako doon sa Argentina o sa Paraguay, Nakapagtatag tayo ng mga lokal dito sa Latin American countries. Mahigit na 400 churches dito sa Latin America. Meron tayong 301 chapters sa Argentina, sa Paraguay, Uruguay, Chile, etc. Marami yan 301. Sa Dominican Republic, sa Haiti, sa El Salvador, sa Ecuador, sa Mexico,
sa Guatemala, sa Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Colombia, Venezuela, Bolivia, Paraguay, Peru, Uruguay, Chile at Argentina, at sa Brazil na parte rin ng Latin America, meron tayo ngayong 173 local chapters. Natupad yung sinasabi sa hula ni Propeta Malakias. Mag-uumpisa sa sinisikatan ng araw hanggang sa nilulubugan niyaon. Magiging dakila ang pangalan ng Diyos sa mga hintil. At sabi sa Propeta Zacarias, ang sabi niya, narito, ililigtas ko ang aking bayan sa lupaing silanganan at sa lupaing kalunuran. At niliwanag yung lupain sa silanganan sa mga pulo ng dagat. More or less, kapatid, yan ang istorya ng Church of God International sa ating panahon. Lumitaw kami sa tamang direksyon ng hula. At nakarating kami sa tulong at awa ng Diyos dito sa sinabi ng hula na mag-uumpisa sa sinisikatan ng araw papunta sa nilulubugan. Kaya nakarating ako hanggang sa west. Ako lang ang mangaral na Pilipino galing sa east na nangaral dito. Personal. Para matupad yung hula. Nagkaroon ng Iglesia ni Cristo sa Amerika, hindi naman nangaral si Manalo ron eh. Yung mga miyembro nilang nag-apag-asawa ng Amerikano, yun ang nag-umpisa ron. Pero hindi nangaral si Manalo ron. Kaya alam ko hindi nangaral, di marunong na English si Manalo eh. Hindi naman sa panghahamak, ano? Hindi marunong na English si Manalo. Hindi siya nangaral sa Amerika. Nagpunta siya, ayon sa pasugo nila, nagpunta si Manalo sa Amerika, hindi para mangaral, kundi para mag-aral. Eto, hindi pa nga ito nabe-verify eh. Pero nakalagay sa pasugo ito, July 1964, page 182. Pakibasa mo, kapatid na Daniel. Growing pains, the incipient church's rapid expansion increased its enemies and aroused more clever criticisms. Felix Manalo went to America and enrolled in a non-sectarian institution, the Pacific School of Religion in California in 1919. Nag-aral daw siya sa Pacific School of Religion in California. So hindi siya nangaral. Kung totoo ito ha, kaya lang sinasabi ko kung totoo kasi hindi pa naman ito na napapatunayan eh. Meron nga rito isang dokumento eh, pirmado pa eh. Eto, pabasa ko sa iyo, kapatid na Daniel. Ito po. Binura lang yung kinauukulan para itago ang kanyang pero ibinigay ito sa atin. Eto yun Asa mo, kapatid na Daniel. November 17 ng 1997, Dear Mr. yung pong nagpadala, I am responding to your email message of November 14 to our website. You inquired whether or not one Felix Y. Manalo or Felix Isugan has Isagun yan, kapatid na Daniel. Has attended PSR. School of Religion. PSR, kapatid na Daniel, yun yung Pacific School of Religion na sinasabi ng kanilang pasugo na doon daw nag-aral si Manalo. Nag-inquire to the Dean, si Cheryl M. Hewer o Heaver. Kapatid Daniel, ulitin mo. I am responding to your email message of November 14 to our website. You inquired whether or not one Felix Y. Manalo or Felix Isagun has attended PSR. I have no record of any attendance at Pacific School of Religion for this person. If I can be of further assistance, please don't hesitate to contact me. My email address is shiver@psr.edu. Sincerely, Cheryl
Hewer, Registrar and Assistant to the Dean. Pacific School of Religion. Ayan. Kaso yung nakalagay sa pasugo, hindi yun hindi yun, hindi masasabi na yun verified na Kasi itinanggi ng Pacific School of Religion na may nag-aral doon Felix Manalo Sabi lang nila yon. Pero kung totoo man yan, nagpunta si Manalo sa West, hindi para mangaral, kundi para mag-aral. Pero ako, nandito ako, nangangaral ako. Hayag na nangyayari ito sa mundo ngayon. Na? Para matupad yung hula na sabi, ililigtas ko ang aking bayan sa lupaing silanganan at sa lupaing kalunuran. Kaya, sa awa ng Diyos, naririto kami ngayon. Sana meron ka ng insight as to the history of the Church of God. Naintindihan mo po, kapatid na Ana Marie? Opo, Brother Eli, maraming salamat po. Salamat din sa pag-participate, kapatid. Pagpalaing ka nawa ng Panginoon. Yan, salamat po at kayo inaanyayahan namin na patuloy na makinig sa atin po mga Bible study at sa ating mga Bible exposition. Samantala, kapatid na Eli, ilan lamang po sa mga komentaryo mula sa ating ang dating daan at the Old Path social media accounts. Mula po kay Romeo sa Pantamolo, dati po akong Katoliko at dati rin pong born again. Dito po sa Worldwide Bible Exposition, totoo ang maririnig mo. Di gaya sa FB, daming fake news. Ang totoong news ay totoo ang Biblia at totoong may Diyos. Salamat at may ganitong pagpapahayag ng salita ng Diyos. Si Amar, hindi kailanman matutularan ng paraan ng pagsagot ni Brother Eli. Malabong matutulan ng kahit sino man. Si Gerald Rosario, iba talaga paliwanag ni Brother Eli na hindi ko natutunan sa Katoliko. Si Eric Salazar, grabe mga documents, meron talagang proof lahat. Parang nasa Supreme Court. Si Shasha Bells Chanel, napakalaman ng mga sagot ni Brother Eli sa tanong ng nagsusuri. Salamat po sa Diyos sa tanong ng anak niyang 9 years old. Napakalawak na ng tinalakay ni Brother Eli. Pambuka sa isipan ng mga nagsusuri. Si Rufa Molina Antero, hindi lang ang nagtatanong ang nakikinabang, pati kaming nakikinig, natututo ng karunungan sa Biblia at kumpleto ang sagot ng Biblia. Salamat sa Diyos sa ganitong pagkakataon. Si Aliza Reyes, fact, ayon sa pasugo, hindi nagpabautismo noon si Felix Manalo kasi walang mas mataas na pwedeng magbautismo sa kanya. Samantalang ayon sa Biblia, si Kristo mismo na Panginoon ay nagpakababa at nagpabautismo pa rin kay Juan kahit na siya ay Panginoon. Si Job Datiles Conde, sana may ganito ang ibang pastor o pari, may question and answer, Bible-based, gaya ng ginagawa ni Brother Eli Soriano. Si Marilu Pascua, salamat po sa Diyos, di ako magsasawang pakinggan ang pagtalakay ni Brother Eli sa mga nakasulat sa Biblia. Si Johnny Timagos, yung dalawang bautismo hindi po alam ng ibang relihiyon yan. Dito lang sa MCGI tinuturo yan. Eloisa Racedes, napakaraming karunungan, sobrang sulit. Isang tanong, ang daming bonus na sagot from Toronto. Maria April Joy Olona, no other religious group conducts a biblical question and answer forum. Only ang dating daan is doing this. Si Yvonne Feliz Monteverde, now I know, kaya pala binautismo ng Panginoong Jesucristo sa laman sa kadahilangan ng kailangan niya tayo i-represent para tayo matubos sa sala natin. Napakabuti at maawain naman talaga ng Diyos sa atin. Si Chacha Ledesma Cruz, ang pagtuturo ni Brother Eli parang ampalaya, mapait, masakit sa mga tatamaan, pero andun yun sustansya. Kaya kuhanin niyo po yung sustansya, yung wisdom. Be open-minded lang po. Ganyan po talaga pagtotoo at prangka ang tao. KPP, ang gaganda ng tanong at salamat sa Diyos sa malinaw na kasagutan. Si Mariel Fausto, nakakatuwang makita na may mga tao talagang nagsusuri at naghahanap ng katotohanan. Ingatan at samahan nawang palagi sa pakikinig sa kapatid na Eli. Si Cherry May Mercado, tama, kinukuha lang nila ang mga sitas na pabor sa kanila. Kulang talaga sa kaalaman tong mga INCM. Walang tagadating daan na nagtanong sa ibang pastor. Salamat sa Diyos.
Si Jaidel, nakakatuwa na marami-rami ring mga INC ang nagsusuri ngayon. Sana maliwanagan sila. Si Ana Paula Porta, ang galing talaga ng paliwanag ni Brother Eli. Palaging may basihan at buo like a puzzle piece that completes everything. Si Brooks Gijo, ang galing talaga ng mga paliwanag ni Brother Eli. Parang hindi normal lang na tao. Guided talaga ng Holy Spirit. Sana magtagal ka pa po dito sa mundo para marami ka pang tao na mailigtas. Salamat sa Diyos. Si Pamela Valdez, hindi porket galit ka sa isang tao ay hindi mo napapansinin ang kanilang sinasabi. Tama po si kapatid na Eli. That's called being rational. Being the rational beings we are created to be. Si Daniela Joyce Castillon, wrong translations really mislead many people. Thanks be to God for many clarifications, Brother Eli. I am always amazed on how you would always cite Greek manuscripts to prove the truth. Si Mary Joy Galicia, ito talaga ang most informative na pag-aaral ng Bible sa panahon natin. Tinuturuan ng mga nakikinig na mag-analyze at mag-compare. May basis na rin sa science and archaeology. Dapat ito ang hinanap ng mga tao, yung preacher na may credibility. Si Agustin Flores, very logical explanation. Kung si Kristo ay ang pinto at siya ay kaligtasan, pagpasok mo ba kay Kristo, lalabas ka pa? Siyempre hindi na. Kundi pagpasok mo kay Kristo, magpapatuloy ka na kasama niya. Si Jem Tuga, salamat sa Diyos, naintindihan ko po na kaya pala binautismuhan si Kristo, hindi dahil siya ay makasalanan, kundi nagbigay halimbawa sa mga lingkod niya. Salamat po sa Diyos. Ingatan po kayo ng Panginoon. Si Agnes Aimee Andes, in this hard and dangerous time, there is only one Brother Eli who is brave enough to preach and defend the words of God in the Bible through this Bible study and exposition. Glory be to God. Si Dale Francis Abad, this is a program that other sects cannot be imitated. It has proven for so long time that it is airing. False preachers cannot answer a live question about faith, but look how Brother Eli answers those questions of the guests. He has no idea about what people will ask, but he still can answer it, which he relies from the Bible. I believe this man is guided by the Holy Spirit. Ilan lamang po sa mga komentaryo sa ating social media accounts, kapatid na Eli. Salamat po sa inyong lahat na nag-participate. More or less, mga less than 100,000 persons with 25,067 gadgets connected to our internet social media accounts. Salamat po sa inyong lahat. Sana makasumpong tayo ng awa at biyaya ng Diyos sa